Happy Lord's Day! Alam niyo po, yung araw ng linggo sa hindi Muslim o hindi Hudyo. Tayo pong mga hindi Muslim, hindi Hudyo, kinikilala natin ang linggo ay araw ng Panginoon. Yung mga Hudyo, Sabado. Yung Muslim, Biyernes. Kita niya? May kanya-kanya sila ng araw. Ngayon, kailangan gawin mo lang sa isip mo, ang Diyos, hindi Diyos ng Biyernes lang, hindi Diyos ng Sabado lang, ang Diyos ay Diyos ng araw-araw. Di po ba? Dapat ganun ang mentalidad. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, yan naman si David John. Yan, nandito po tayo sa tahanan nila sa may barangay 96 Zone 8 District 1, Tondo, Manila. Dito naman po sa Trinidad Corner, Lacson. Tayo po ay magbabasa ng Biblia. Ang gamit natin Biblia ngayon ay Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Turing niyo po kami mga pastor. Huwag kayong kukontra. Merong mga talatayan, ha? Makakala niyo po. Huwag na natin ano yan. Hindi naman yan ang ating topic. Pero siyempre bago tayo papalaw sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos, tayo muna ay dudulog sa Kanya upang hingin natin sa Kanya ang Kanyang tulong at patnubay upang siyang gumabay sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kung walang patnubay, ay wala po, sayang lang. No? Sayang lang. Kaya kailangan lalapit tayo sa buka ng biyaya ng Diyos upang siyang magturo sa atin. Dahil ang spirituality ay napakahalaga sa buhay ng tao sapagkat ang tao po ay binubuo ng dalawang kalagayan. Meron siyang physical, ito nakikita nyo sa amin, at meron po tayong spiritual. Yun ang hindi natin nakikita. So, dalawang kalagayan ng tao, doon pumapasok yung sinasabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 4:4 na tayong mga tao sa buong mundo, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Kaya gusto ng tao, pagkain. Puro pagkain. Kaya ngayon, ang nangyayari, ang mga tao po ay ano na sila, obese. Tingnan nyo po sa sa DOH, yung mga nila, karamihan ng tao po obese na. Bata pa lang obese na. Bakit? Siyempre pag nagkaroon ka ng baby, ang gusto mo lagi malusog yung katawan. Hindi mo namamalayan habang sinusupply mo pagkain, ayun, obese na pala. Pagka obese na, madali po siyang kapitan ng iba't ibang klaseng sakit. Yan. Kasi nga po, kaya nagiging obese ang mga tao. Ano po ang pagkain ng tao ngayon? Puro masarap. Hindi po ba? Puro masarap ang pagkain ngayon. Parang mga instant. Hindi na kagaya ng dati. Patalbos-talbos lang, palagalaga lang. Nabubuhay ang taong mahaba. Ngayon, hindi na. Habang sumasarap ang pagkain mo, hindi ka natatanda, mamamatay ka sa sobrang sarap ng mga pagkain mo. Yan. Sige po. Hanapin niyo yung mga lola ninyo, lolo. Hindi totoo yan. Ako, tinanong ko na sila ng araw. Sige, mag-aaral po tayo, no? Panginoon Diyos, minsan pa samahan kami ni Brother John sa aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo, sapagkat ang iyong Ebanghelyo ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Ang sabi ni Juan, sa unang Juan, 5,
5:9. Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit natin dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At itong patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. 10. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay magtataglay ng patutuong ito sa kanilang puso. Ang sinumang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Kita nyo ha? Maliwanag ang turo ni Juan. Anong sabi niya? Pag hindi ka naniniwala sa patutuo ng Diyos, ano ka? Ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Tama ba? Basahin nga natin muli. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus, ay nagtataglay ng patutuong ito sa kanilang puso. Period. Sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos, yung patutuo ng Diyos ay ginagawa sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O bigyan ko yung halimbawa, Muslim. Meron po tayong, hindi po ako labas sa Muslim. At totoo niya, may kaibigan akong imams. Yung kaibigan ko pong imams na yun nung araw. Kasi po nagtitinda siya at nagtuturo siya. Nagkataon po, nagtitinda naman ako ng mga paninda niya. Tinitinda ko naman po sa exhibit. Sumasama ako sa bayaw ko, nakasali sa exhibit. Ngayon, pag may exhibit po magpapasko, sa buwan yun sinasama niya ako. Para magkaroon po ako ng kita, ang ginagawa ko, namimili po ako ng paninda. Diyan ko po nakilala si Amin Tao, isang Muslim. Naging kaibigan ko siya. Sa kanya po ako kumukuha ng mga babasahin ng Muslim. Ngayon, sa madalit salita po, isa siyang imam. Ang imam po, katumbas ng pare, katumbas ng pastor. Ngayon, kaya sinasabi ko po sa inyo, ang Muslim naniniwala sa Diyos, pero hindi siya naniniwala sa patutuo ng Diyos about Jesus. Nung nakaraan po, meron akong nakaharap ng mga Muslim. Hindi ko alam ng Muslim sila. Umuupa sila sa bahay nung isa kong pinupuntahan. After ng Bible study namin, tinanong ko, anong religion nyo ka? Kasi parang, abang nagsasalita ako, nagse-cellphone lang yung babae. Kaya biniro ko, baka biglang masuhog yan. Kasi sa isang banda, siyempre nag-Bible study ako, at hindi naman siya nakikinig, nagse-cellphone lang. Kaya nasabi ko tuloy, baka masunog yan, biglang mag-live yan. Tapos sabi ko, joke lang. Kinanyang ko siya. Nalaman ko, Muslim po pala sila. From Mindanao. Tinanong ko nga tungkol sa mga Muslim hindi nga nila masagot Sabi ko, ano bang ibig sabihin ng Allahu Akbar? Tatlo yun, isang babae, dalawang lalaki, mag-asawa at saka isang lalaki. Hindi nila kabisado kung ano yung Allahu Akbar. Sabi ko, marunong ka bang mag-Muslim? Marunong daw siyang magbasa ng Arabic. Okay, yun na sabi niya. So, hindi kayo naniniwala kay Jesus na si Jesus tagapagligtas? Yung isa parang nadali ko yung isa, naniniwala, pero sila yung dalawa, ay yung asawa niya, parang hindi. Ay, hindi kami sabi niya, ganyan. Siyempre, dinidepensa niya yung pagiging Muslim. Okay.
tignan natin ang patotoo ng Diyos about Jesus. Sabi ko sa susunod na mag-meet tayo ka ako, meron akong Quran dadaling ko. Para, sige nga, tignan ko kung nakakaintindi ka ka. Kaya, nagtataka ako nang tinanong ko, ano bang ibig sabihin ng alawak ba? Hindi nila masagot. Buti ako, alam ko. Hindi naman ako Muslim. Eh, kasi nga po, yun, nagbabasa ka po ako ng babasahin ng Muslim na galing kay aming tao. Yung kaibigan ko, Muslim. Dito po sa Hebreo, tingnan natin yung patotoo ng Diyos about Jesus, ang kanyang anak. Sa Hebreo 1, tingnan po natin ang patotoo, no? Meron nakasulat dito ng ganito. Sige, simulan po natin sa 4. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Yung pangalan po yung Jesus, ay higit na dakila. Comparison po ito sa mga anghel, angel. Anong sabi niya? Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel. Naalala ko yung kay Manalo. Si Manalo, anghel. Si Jesus, tao. Eh, di mataas si Manalo? Eh, paano ngayon na nakasulat sa Biblia? Mas dakila ang anak kaysa sa anghel. Ala, lusaw. Parang durog. Ang kanilang pananampalataya. Kaya pag meron akong nakaharap na Manalo, durog siya. Eh bakit? Eh nasa Biblia. Kahit anong dipesa niya, hindi madidipesa niya ba yan? Eh magigiba niya yan. Yan. Okay, nadaanan lang natin yan. 5. Sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mga anghel, ikaw ang aking anak. Walang sinabi ang Diyos na yung anghel anak niya. Eh si Manalo, hindi niya anak. Laglag talaga. Mula ngayon, ako na ang iyong ama. Hindi niya rin sinabi kailanman. Hindi rin niya sinabi kailanman. Ay sinabi, kanino mang anghel, ako magiging kanyang ama at siya magiging aking anak. Wala talaga. Kaya yung si Felix Manalo, hindi talaga anak ng Diyos yun. Nag-anak-anakan lang sila. Wala tayong galit sa kanila, walang personalan. Nag-aaral lang. Ayun, punta na tayo. Sige, basahin natin sunod-sunod. 6. At nang isusugo ng Diyos ang kanyang panganay na anak, sa salibutan sinabi niya, pasilin niyo, panganay na anak. Specify, only begotten son. Wala na sumunod doon. Dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Pinasasamba po ang anak ng Diyos. Kanino? Lahat ng mga anghel. Lahat ng nasa langit na anghel, pinasasamba niya sa kanyang anak na si Jesus. Oh, tao ba yan? Hindi po ang pagsamba nakahukol sa Diyos. Tinatural Diyos si Jesus, anak kasi na siya ng Diyos. Tuloy, 7. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas na nga po yung kanyang mga lingkod. 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Anong sabi ng Diyos kay Jesus? Oh. Ngunit tungkol sa anak, ang nagsasalita ang Diyos patungkol sa anak, ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos. Yung Panginoon Diyos, tinawag niya ang kanyang anak na si Jesus na Diyos.
ang nakasulat eh. 9. Katarungan iyong minahal, iyong mahal, sa masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ay pinili, higit sa sino mang hari, kagalakan natatangi. 10. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo sa libutan at ang kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Anong tawag niya kay Jesus? Panginoon. Yan ang patutuo ng Diyos kay Jesus. Si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay Diyos. Ngayon, ito nga po sinasabi kong Muslim. Hindi sila naniniwala si Jesus Panginoon, hindi sila naniniwala si Jesus ay Diyos. Kaya, ang kagandahan lang sa kanila, nagpagawa sila ng iba nilang kasulatan, yung Quran. At least, meron silang pinagtitibay, yung Quran nila. Parang saksi niyo ba? Dahil hindi matanggap ni saksi niyo ba, yung mga nakasulat sa Biblia, ginawa nila, nagpagawa sila ng Biblia. O gumawa sila ng Biblia nila. Sila ginagamit nila, yung Biblia ang ginawa nila. Muslim, ang ginagamit nila ay yung Quran. At tumbas ng Bible. Kaya kung Biblia po ang pagbabatayan, yan nga po sinasabi ko. Naniniwala sila sa Diyos, pero hindi sila naniniwala sa patutuo ng Diyos. About Jesus. Ayun ang patutuo ng Diyos eh. Kaya yung kay Manalo po, ng Iglesia ni Cristo kay Manalo, isa kasi yung nagtataka, no? Ayon sa kanilang rehistro. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila sa Diyos, pero hindi sila naniniwala sa patutuo ng Diyos. Bakit? Hindi Diyos sa kanila si Jesus, kundi tao na gaya natin. Nakita niyo po ang mga reliyon? Naniniwala sila sa Diyos, pero yung sinasabi ng Diyos tungkol sa anak, hindi po nila pinaniniwala. Lalo na, hindi sila maniniwala kay Jesus. Kaya kung yung salita ng Diyos, hindi nila pinaniniwalaan. Kaya di si Jesus pa, mas lalo nilang hindi pinaniniwala. Pero ano ba yung nakasulat sa Biblia? Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, patungkol kay Jesus, lahat yun tanggapin natin. Yun ang tamang pananampalataya. Hindi yung gusto mo, paniwalaan mo, one up lang. 1/3, 3/4. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan pag binasa mong Biblia about Jesus Christ, especially sa New Testament, ang dami. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lahat ng binabanggit about Jesus diyan, tanggapin mo. Doon lang sa Isaias, napakaliwanag eh. Tinawag na Diyos si Jesus eh. Pagkatapos, hindi na nila pinaniniwalaan. Saan ba nakasulat? Ito si Isaias, sabi ni Propeta Isaias sa hula. Tingnan nga natin. Yung Manalo, kung mapilipit nila, pipilipitin nila. Alam niyo, kung pinipilipit mong Biblia, lalo pa nagkakamali. Bakit? Maghanap ka ng idudugtong mo eh. Totoo yan. Maghanap ka ng idudugtong mo. Kagaya nung sinabi na sa Genesis, likahin natin ang Diyos ayon sa ating wangis. Sabi nila, anghel. Anong ginawa nila? Naghanap sila ng anghel doon sa Job. Doon nila nakita yung anghel. Yun ang dinugtong nila. Kasi nga, paniwala nila, ang kasama ng Diyos sa creation ay anghel. Samantalang yung anghel, nilikha lang ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Colosas 1:16, 17, 18. Niliwanag ni Pablo. Naniniwala sila kay Pablo, pero hindi sila naniniwala sa surat ni Pablo. Ano sabi ng Muslim kay Pablo? Sinungaling yan. Kita nyo? Wala pong paninira yan na. Totoo lang yan na sinasabi. Nasa na pa?
Nicodemus ang basahin na. Ay, mabuti. Meron tayo kasama. Paano kung absent si brother dyan? Ano magyayari kayo? Kapakapatay. Para tayo nagdadakma ng mga palakado sa bukid. Ito po tingnan natin yung dito sa 9. 9. Ano kasi nakalagay dito? Sa Isaiah chapter 9. Tingnan natin meron nakalagay dito 9. Akin na nga yung King James po Biblia brother dyan. Kasi medyo ano dyan Ang ito, King James version. Pinaiprita niya ng King James. King James. 9:6 ng Isaiah. Isaiah. Tama, Isaiah. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay mahatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihan Diyos. Kita nyo? Sino yung batang ito? Hindi ba si Jesus ito? Ula ito kay Jesus. Isang bata, anak na lalaki. Anong tawag sa kanya? Makapangyarihan Diyos. Tututulan mo pa yan? Para mo na nilabanan si Isaiah. Ang problema lang, hindi makasagot si Isaiah, matagal ng patay. Kaya nga may sulat yun ang ginagamit natin. Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Dito sa 7:14, meron naman nakalagay ganito. 7:14, kaya Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng isang tanda. Narito, isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang batang lalaki. Ito yung tinutukoy doon sa 9:6. Si Isaiah din ang sumulat Isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, God with us. Pero pa ba duda dyan? About Jesus? Kayo po, kung paniwala ninyo, hindi naman po namin sakop yun. Lalo na kung anong papagkalan po sa paniwala. Pero masasabi ko lang, nagbasa lang ako ng Biblia. Ngayon, gusto mo mag-comment, kailangan nakasulat din sa Biblia ang comment mo. Kung gusto mo sasagutin kita. Pero wag ka lang magmura kasi sanay na po ako dyan Dahil wala silang masagot sa akin, minumura na lang ako. Pinagsasalita ng hindi magaganda. Bakit? Yung nga sabi ko nagbabasa ako ng Biblia. Siguro nasasaktan sila. Pero wala akong magagawa, nakasulat Kaya nga kumuha ko ng isang Biblia, makakala nyo, wala. Tandaan nyo po yan Manapa, tanggapin na lang po natin ang katotohanan na si Jesus ang patutuo ng Diyos is about Jesus ay tama lahat yun. Kaya para wag kayong lalabas na sinungaling, maniwala kayo sa Diyos. Pero pag hindi kayo maniwala sa Diyos about Jesus Christ, anong sabi ng Biblia? Ginagawa niyo po sinungaling ng Diyos. Lalabas, mas magaling pa kayo sa Diyos. Yun lang yung kaibigan. Panguli. Dadagdagan lang natin yung sinungaling.
Dito sa unang 1, anong sabi rito ni Juan? Unang 1, 1:8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Yes, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Pag ang salita ng Diyos wala sa iyo, kaibigan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Yun lang yun. Ano salita ng Diyos? Ang aking anak, tagapagligtas. Ang aking anak ay Diyos. Ang aking anak ay Panginoon. Binasa po natin yan. Kaya dapat po, kung totoo naniniwala kayo sa Diyos, lahat na nakasulat dito sa Biblia. Ano man Biblia? Tina-challenge ko kayo. Lahat ng Biblia. Basta naintindihan lang po. Pwede. Walang kontra-kontra. Yung kontra po, sinusunod ko si Fernando yun. Nakita nyo si Pagito Diaz, si Max Alvarado, yung tumanda sila, pangit. Eh bakit? Kakabog ni Fernando eh. Kasi nakita ko po yan, yung mga lumang litrato nila. May itsura sila. Sa totoo lang, may itsura. Eh kung mukontrabida sila kay Fernando, ayun. Kaya nung namatay sila, o bago mamatay, tumanda, nag-iba ang itsura. Sige, hanggang dito na lamang po, ano? Yung about Fernando, ano lang po yun na, hindi po kasali yun. Basta yung sa Biblia lang po, ano? Kaibigan. Kumbaga, para medyo masaya lang po yung makinig. Salamat po, Panginoon Diyos. Paspasan po ang mga salita mo. Sa pagkakataon na ito, buksan ang puso at isip ng bawat isa. Hindi pa po hayos sa iyong ang kanilang pananampalataya. Tanging ikaw lang po pwede magpabago sa kanila. Sapagkat kung kami po magbabago, mga tao, wala po kami kakayahan. Pero kung sa tulong at tawa mo, mababago mo po kami. Hallelujah. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, kayong mga nanonood, pag-iusap ko lang po sa inyo. I-like ninyo kung gusto nyo. Pero panoorin nyo. At i-share ninyo. Ay yung mga nasira, i-share nyo po sa iba. Kahit i-share nyo po sa mga binanggit mong reliyon, wala namang problema sa akin yun. Mas maganda nga, may share ninyo sa kanila. Malay ninyo, maging may daan para mapuksan ang kanilang unawa. Diba? So, hanggang dito na naman po. Ako po, minsan, ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po. God bless us all po. Bye!